doon sa mga pagawaan ng mga na illegal manufacturing. Kasi meron naman tayo talagang licensed eh. Kasi nung una sabi ko, bakit pag halimbawa piyesta, meron may mga nagpapaputok. Saan galing yun, di ba? Eh meron talagang legitimate na gumagawa all year round. Pero napakahigpit yung kanilang sistema ng paggawa, pati yung pag-iimbak. Ayan, kaya yun doon napakalaking sa mga pamilyang umaasa sa ganyang hanap buhay. Problema yung alternative kung sakaling ipipilit natin yung ipagbabawal. Kaya nga, diba? Paring Raymond, babalik tayo sa tanong na ano ba ang importante? Buhay or kabuhayan? Ayun. Papatayin mo yung industriya, papatayin mo rin yung kabuhayan ng mga umaasa. Ayun. Diba? Lahat yan eh. Diba? Tama yung sabi mo, may pro and cons. Kailangan balansehin. Balansehin. Tama yun. Tama. Tayo ay ayaw din natin yung mga nasusugatan, yung mga namamatay. Worse, namamatay. Ayaw din natin yun. Dahil unang-una, kawawa din itong ating mga health frontliners. Tama. Kapag dumagsa yung mga taong nabibiktima sa mga ospital, imbis na nagdiriwang ng Pasko at Bagong sila Taon. Sa emergency room. Sila Ayun, ayaw din natin yun. busy. Pero on the other hand, siyempre, kailangan din talaga ma-regulate din kasi hindi rin maganda kung hahayaan na lang kung sino-sino gagawa. But, yung campaign na totally iban, medyo baka we have malaking argumento ang kailangan bago natin ma-resolve. Hindi naman natin sinasabing walang punto. May punto. Kaya lang, balansehin naman natin doon sa mga apektuhan. Parang ano yan, parang Romel, yung nung matatandaan mo yung pinag-uusapan yung total cigarette ban sa Pilipinas. Ang tagal ng pinag-usapan yan. No, umabot mo hanggang sa Korte Suprema, di ba? Kasi nga, paano mo naman ibabalance? Yung sabi nila, bawal daw ang paninigarilyo dahil sa masama epekto sa kalusugan. Tama yun. Tama yun eh. Kaya lang, ano naman ang alternative na pangbalanse doon sa mga tobacco producing farmers natin. Lalong-lalo na dyan sa Norte. Dahil dalawang klase yung production dyan. Yung Virginia at saka Burley na tabako. Hindi lang daan yan. Libo, baka milyon pa. Sa Norte. Plus, parang Raymond, hindi rin maikakaila na malaking revenue ang inaakit sa gobyerno ng tobacco industry. Sa Visayas, akala ko walang mga tobacco plantation dyan. Pero meron din pala. Yung Burley tobacco. Hindi man Virginia dahil nga hindi conducive sa klima nila yung Virginia na pang Ilocos area lang yan, Northern Luzon. Marami din kahit sa Mindanao. So yung mga ganon, talagang matagal, mahabang proseso ang dinaanan. So yun, kailangan lagi ng pambalanse sa mga ganitong pagkakataon. Pero siyempre nga, sabi nga natin, kung ano yung nakabubuti sa mas nakararami, abay, siyempre doon tayo. Pero kahit paano, parang Raymond, balik tayo doon sa paputok. Yung pagtatakda ng lugar kung saan doon lamang magpapaputok, isa yun sa magandang alternatibo. Community, yung designated firecracker zone. Para malimitahan mga sakuna, aksidente, mga nasusugatan. Designated na pagbentahan at designated na paggamitan. Kaya yung minsan, saludo tayo sa mga LGU na yung mga nagtakda ng ganyan. Na meron silang restricted area at designated area. Doon lamang papayagan na gumamit ng paputok. Tsaka maliban dyan ay siyempre medyo merong survey na inilabas silang sinasabi na parang ang baba daw ng yung level ng pag-asa ng bawat Pilipino na rate ng pagiging optimism ng mga Pinoy. Ang baba. Ewan ko pero hindi dapat ganoon yung bang para bang tatanungin ka, ano ang iyong inaasahan para sa 2026? Sabi nung iba, yung mga nega. Parang negative ang dating. Hindi dapat ganoon. Ito yung panahon na after years na mag-recover tayo after the pandemic, ito yung panahon na think positive. Tama. Nung panahon ng pandemic, pag narinig mo yung salitang positive,
Iba ang dating. Diba? Pero, Positive ka. oo, ngayon na nakare-recover na tayo, pag sinabing think positive, abay, mag-isip-isip tayo ng, ibig sabihin Kahit pa paano, masa tayo. Na? huwag natin alisin yung mindset natin na tayo lumalaban. Hanggat lumalaban tayo, may pag-asa. Lalo kung ang laban mo ay patas. Oo. Kaysa naman, hindi pa nga nag-uumpisa yung laban, ay sumusuko ka na. Ala, Diba? walang mangyayari lalo. Pero, huwag naman nating puro iasa lahat. Kailangan din natin ng sariling Pakalo. palo, magsisikap. Kumilos din tayo. Hindi yung ang buhay mo na lang at pamilya mo iniasa mo sa ayuda. Oo. Ayuda. Oo. Di ba? Hindi naman ganun. Talagang paulit-ulit ako dyan. Kaya lang, sa budget natin, lumakas pa nga eh. Lumaki ang budget ng ayuda. AIX. Lumaki ang budget ng MAIF. Kaya yung iba na Tupad. umaasa lang, para umaasa lang sa ayuda, positive din yun. Alam mo kung bakit? Pare, positive yung ayuda natin. Ay, sus, hindi yung maganda yung ganyan. Ha? Sabi nung... Di wag natin asa yung buhay natin sa ayuda. Hanggat kaya natin. Kumilos-kilos Ay, din. ang problema, parang Raymond yung may kakayahan na magtrabaho yun ang ayaw tinamad dahil sa ayuda. Yun na nga, yung binabanggit ko previously na, magyaya ka ng So kuya. good news pala para sa kanila yung 2026 national budget. Oo, lumaki ang lumaki ang budget ng AIX. Nako. Ng MAIF. Yung MAIF, ito ng mga nagkakasang, ito yung guarantee letter Guarantee letter sa mga politiko yan. Then, tupad. At iba pang ayuda. May mga, narinig pa nga ako sa Iloilo, ito may mga kaibigan tayong umuwi sa Iloilo. May food packs na. Talaga. Galing sa LGU. Sabihin, pagdating mo sa munisipyo, nakapack na yun. Nandun na yung dilata, noodles, kape. So yung talagang mga, hindi ko naman nilalahat, yung ibang mga tamad talaga, lalong tatama rin. Kumbaga, complete package na pagdating ng Atlanta, eto na Bakit ka pa magpapakahirap? Pipila ka lang, pipirma ka sa voucher, panalo na. Nako po. Pero yun yung sinasabi natin, huwag naman nating iasa lahat, lalong-lalo na sa gobyerno. Sa oras natin na 5:23 ng umaga, kumusta kaya ang pagpasok ng bagong taon sa lagay ng ating panahon? DZRH Weather Bulletin. Mula sa Pag-asa DOST, balitaan tayo ni Alzar Aurelio. Alzar, Happy New Year sa Pag-asa. Good morning, Alzar. Magandang umaga, Happy New Year sa ating lahat. Nakakaranas tayo ng asahan ang maulap na kalangitan sa bansa dahil sa shear line, northeast monsoon at easterlies. Makakaranas ng kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa buong Mindanao, gayon din sa Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Palawan. Asahan din ang katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas ang ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, nalabing bahagi ng Mimaropa at nalabing bahagi ng Bicol Region. Dito sa Metro Manila at sa nalabing bahagi ng Luzon, asahan ang mahihinang pag-ulan. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na mag-ingat dahil sa mga pag-ulan na asahan ngayong araw na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Malakas pa rin ang amihan kaya inaasahan pa rin, dahil sa malakas na amihan, inaasang matataas ang alon na sa ating mga karagatan, kaya nag-issue tayo ng gale warning para sa buong seaboard ng Northern Luzon at Eastern seaboard ng Central Luzon hanggang Visayas. Isipin nito ay bawal pumalaot ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar para sa ating kaligtasan. Wala naman tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob ng PAR at ganyan din sa labas nito. Yan nating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Naghatid sa ating oras na 5:25 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation.